Ang Beat the Heat diskarte ngayong tag-init, naku, hindi naman ho dapat mauwi sa sakit. Kaya paalala po ng mga otoridad, suriin at siguruhing malinis ang yelong ginagamit sa mga samalamig. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Halo-halo, sagot gulaman, buko pandan. Ilan lamang sa ating mga paboritong samalamig tuwing tag-init. Napakainit ng panahon. Kaya magpalamig muna tayo. Sobrang init Hindi matiis. Isang sangkap ng mga paboritong ito, maliban sa pampalasa, walang iba kundi ang pampalamig na yelo. Pero masasarapan ka pa rin kaya kung ang yelong iniinom mo ay galing dito. Tuwing tag-init, halos 200 bloke ng yelo ang naibebenta ng ice dealer na ito sa palengke ng Marikina. May ginagamit sa mga karne at isda. Mabibigat ang mga bloke ng yelo at imposible raw talagang bitbitin ng mga ito nang hindi sumasayad sa sahig. Pero wag daw mag-alala dahil kumpleto raw sa mga sanitary permit ang kinukuhanan nilang planta. Malinis siya, sir, kasi in case naman na may bumili kasi, ang ginagawa nila, limbawa, lalagay sa palamig or sa inumin, inugasan muna yan. Pero hindi raw garantiya na anumang mikrobyo kumakapit sa yelo ay sumasama sa paghuhugas sa mga ito bago gamitin sa ating mga inumin. Kahit gaano kalinis ang tubig, pag diretso mo naman pong nakuha sa floor yan, marami hong mikrobyo sa floor. So possibly, makontaminate din po yun. Pati yung handling, yung kamay ng nag-handle ng yelo, possibly din po yung pinagpatungan ng yelo. Diarrhea, pagsusuka, dysenteria, pagkakaroon ng bulate at hepatitis ang ilan lamang sa mga sakit na maaaring makuha sa pag-inom ng maruming yelo. Ito rin ang inaalala ng Quezon City Health Department sa mga nagsulputang tindahan ng mga samalamig sa lungsod na hindi na raw nila namomonitor at walang mga sanitary permit. Hindi rin malinaw kung saan nila kinukuha o paano ginagawa ang mga yelo para rito. Kaya't hanggat maaari, siguruhing malinis ang pagkakatimpla ng mga ininom ninyo at baka ang samalamig na dapat ay beat the summer heat, mauwi sa sakit. Ivan Mayrina, GMA News.